Jesus, you can save me now. I have sweet assurance that I've been made whole. Praise God, He saved my soul. He saved my soul. Since I met this loving Savior, what a blessing He is to me. Since I met this loving Savior, I've been happy, I've been free. What a comfort there is in knowing He will guide me every day. I'm so glad He showed me the way. I was a sinner, needing a Savior, then I met Jesus, and He would save me. What a wonderful joy to my heart. I was a sinner, needing a Savior, then I met Jesus, and He would save me, and He promised not to leave me, that He'd never depart. I was a sinner, needing a Savior, then I met Jesus, and He can save me now. I have sweet assurance that I've been made whole. Praise God, He saved my soul, He saved my soul. I was a sinner, needing a Savior, then I met Jesus, and He can save me. What a wonderful joy to my heart. I was a sinner, needing a Savior, then I met Jesus, and He can save me, and He promised not to leave me, that He'd never depart. I was a sinner, needing a Savior, then I met Jesus, and He can save me now. I have sweet assurance that I've been made whole. Praise God, He saved my soul, He saved my soul. I was a sinner, Jesus, save me. What a wonderful joy to my soul. When I think of heaven and all the sights I'll see, the walls of jasper, gates of pearl, the clear and golden streets, why should I be present? Why should I enter in? After all the sinful living and the wicked one I've been, in the presence of Jehovah, as I stand before the throne, the accuser of the brethren starts to read the things I've done. As I Muli mga kapatid, mga kaibigan, magandang umaga. Tayo po ay dadako sa ating gawain ng pagsamba. Pero bago po tayo dumako sa tawag sa pagsamba, ay ilang mga announcements po muna. Kahapon ay nagdiwang ng anibersaryo ang ating mga kapatiran, si Sister Arlene and Brother Arnold Kapay-Kapay. Happy anniversary po. Provision, and salamat din sa Panginoon sa kanyang pag-iingat at nakakita natin ng mga pictures ng baby and video at napaka-sweet tignan ng mag-ina. So purihin ang Panginoon. We are rejoicing with the Salsa couple. Nakachat ko ng kaunti si Brother RJ and he is very very much excited. Pero syempre, doon yung kanyang pangungulila dahil siya nandun sa Amerika dahil alam naman natin yung present condition. Pag-pray mo natin sila. And also, just as to be reminded, sa Wednesday, meron tayong time in the Word. And yung ating bagong simulang ministry tuwing Friday, we will be resuming our Friday night prayer meeting. And we are calling it Prayer Room.
It's an online prayer meeting utilizing Facebook Room. Kaya tinawag nating prayer room. And last Friday, there are 12 na mga kapatiran na kasama ho natin, plus their families. So again, roughly around 20. So salamat sa Panginoon at nawa ay sa susunod ho na Friday ay makasama pa ho natin ang ibang mga kapatiran natin sa ating prayer room. That is after our time in the Word. So yun ho, ang ilan sa mga reminder. Nawa tayo ho ay magkasama-sama. And also, pag-pray ho natin ang kasalukuyang ginagawa dito ho sa ating church. Unti-unti na hong nililay down yung mga tiles sa harapan at yung mga bagay-bagay ay tinatapos. Pag-pray ho natin ang mabilisan at safe na pagkakumpleto ho. And we are very much excited. Lord willing, at hinihingi natin sa Panginoon na tayo po ay magkasama-sama na upang sumamba sa Diyos. So Lord willing, come time na okay na ang ating bahay-sambahan, magkasama-sama tayo. And what an exciting day that will be, and let us be praying and looking forward to that. So yun po ang ilan sa ating mga reminders and announcements. At nawa, tayo po ay maghanda ngayon sa ating pagsamba sa Panginoon. Nadako po tayo sandali ng katahimikan. Ito ay para tayo lumapit sa Panginoon, humingi ng patawad sa anumang kasalanan at humingi ng tulong niya sa paghahanda sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming kang pinupuri, aming kang sinasamba, aming kang minamahal. Panginoon, salamat po. Salamat sa iyong dakilang biyaya na sa amin ay nagligtas. Salamat po. Salamat sapagkat ikaw ang kumilos upang kami ay panganak na muli sa isang buhay na pag-asa, sa isang tiyak na kaligtasan. Salamat po sapagkat may naghihintay sa aming mana sa kalangitan na hindi nasisira, hindi nawawala, hindi nananakaw. Salamat po, Diyos, sapagkat kami ay mga taong pinili mo para sa iyong sarili. Na maaari kami maghain ngayon ng mga hain na katanggap-tanggap sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Diyos, sapagkat kami man ay mga taong kinamumuhian ng sanlibutan na ayaw sa iyo. Minsan ayon sa iyong salita, kami naman ay pinili mo para sa iyong sarili. Para iyong iligtas. Ama, bigyan mo kami ng mas malalim pa na pagkaunawa. Bigyan mo kami ng mas malawak pa na pagkatuto sa dakilang kaligtasan na iyong pinagkaloob sa amin. At mula sa katotohanan ng ito, O Diyos, itong magtulak sa amin sa mas lalo pang kabanalan ng buhay, sa mas lalo pang pagtatapat at paglilingkod sa iyo. At Panginoon, sa panahon na ito ng aming pagsamba, tulungan mo po kami. Tunay, O Diyos, hindi komportable ang aming kalagayan. Tunay, Panginoon, alam namin ang iyong kalooban ay ang mga mananampalataya sama-sama na sumasamba sa iyo. Aming inihiling, Panginoon, sangayon sa iyong habag at probidensya, aming inihiling
Nawa ay ganapin mo po ito. Tulungan mo kami, Panginoon, sustentuhan mo kami sa ganitong pakalagayan. Alam namin, Panginoon, na nahandoon ang tukso. Alam namin, O Diyos, nandun ang daya ng kaaway. Alam namin, Panginoon, kagaya ng sinabi ng iyong salita, maaaring meron ng mga nakakasanayan na ang ganitong kalagayan na hindi nakikisama sa mga mananampalataya. Mahabag ka po, O Diyos. Mahabag ka po. Nawa, ngayong sandaling ito, tunay naming maialay sa iyo ang aming mga sarili. Hindi lamang, Panginoon, ang aming mga pag-awit, kundi, Panginoon, ang aming buong sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Nawa, Panginoon, ang aming mga pag-awit, pasasalamat at papuri ay maging katanggap-tanggap sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. O Panginoon, siyasatin mo ang aming mga puso. Sabi ng iyong salita, maging ang panalangin ng masama ay karumal-dumal sa iyong harapan. O Panginoon, siyasatin mo kami, anumang kasalanan, anumang mali, anumang paglabag sa iyong kalooban. Patawarin mo kami, Panginoon. Sapagkat hinihiling namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kapatid, tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po yung awit. Awit. Send the line,
hanggang 5. Psalm 70. Verse 1 hanggang 5 po. Tuloy-tuloy po natin basahin po. Kung handa na po kayo mga kapatid, sa mga bahay-bahay. Ready, read. Make haste, O God, to deliver me. Make haste to help me, O Lord. Let them be ashamed and confounded that seek after my soul. Let them be turned backward and put to confusion that desire my heart. Let them be turned back for a reward of their shame that say, Aha, aha. Let all those that seek thee rejoice and be glad in thee. And let such as love thy salvation say continually, Let God be magnified. But I am poor and needy. Make haste unto me, O God. Thou art my help and my deliverer. O Lord, make no time. Amen. Let us pray. Ang maraming Diyos na nasa langit, Panginoon, kami po ay muli nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kanilang pangalan. Lord, salamat po. Muli, Panginoon Diyos, tunay na panay, na walang kasama ang umasa sa inyo, Ama. Tunay. Na yung ginagawa, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Panginoon Lord, na humingi po kami ng tawag sa aming mga kasalanan na nagawa sa inyo. Yes. Panginoon Lord, na kami po ay nasasanay na, Panginoon, na hindi po Panginoon magkasama-sama. Tulungan niyo po kami, Ama. Abigyan niyo kami ng desire dahil mga puso ang ibig. Nasahay namin, Panginoon, ang pagkisino ng bawat mga kapatid. Amen. Panginoon Lord, na may consistent, Panginoon. Na ngayon, Panginoon, para sa alam. Yes. Tulungan niyo po kami. Natunay, Panginoon, na mga araw na ito, Panginoon, hindi panda, Panginoon, sa inyong mga nagpalatay. Pero tunay, Lord, na kami mga asa na kayo po ang tutulong sa amin araw-araw na. Ama, tuloy ipakita sa amin na tunay po, Panginoon, ang hari namin. Kayo po ang aming Panginoon, tunay. Na ginagawa niyo, Panginoon, ay sa iyong kalooban. Yes. Ibigay po sa aming mga puso ang takot po sa inyo. Pagkat, Panginoon, kayo po ang gumagawa ng lahat ng mga bagay. Na kaya niyo, Panginoon, kunin, anuman, gawin ang anuman sa amin, Panginoon. At tunay, Lord, dalangin namin, kakagin niyo, Panginoon, ang pananampalataya. Dalangin namin kayo, Panginoon, bilang San Diyos, ang kapangyarihan, ang napakataas. Ngayong umaga, Lord, hanggang ito ay nawa, ay taas namin ang dakilang pangalan. At ang po ay may papalo. Tunay. Yes. Sabi ng salita, Panginoon, kailangan namin ang iyong tulong. Amen. Pagkat sa aming sarili, Panginoon, ay wala po kayong magagawa. Hindi tumawag po sa inyo, kundi ng tulong. Yes. Lahat ng aming tinatangkilis, Panginoon, ultimo ang aming buhay, aming lakas, ay nagmula po sa inyo. Yes. Salamat po sa biyaya sa Panginoon. Kilalain namin kayo. At kilalain namin ang sarili na walang magagawa. Anong mga Panginoon. Yes. Kapag Panginoon, lahat, mga bagay, ay inilatag niyang maliwanag sa inyong harapan, Panginoon. At ito yung pinala ng Panginoon unang Ama. Amen. Salamat po, Ama, muli, pag-ibig niyo sa amin. Thank you. Pag-ibig niyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, pinakita niyo sa amin, ang inyong anak, ang inyong Panginoon. Amen. Na sa nangangang daanan, tunay ang kaligtasan, Lord. Salamat po. Sa biyaya niyo, Ama. At tunay, napakadakila niyo po. Kaya, Panginoon, ang niyo po ang aming puso, aming mga mata, kung makita namin ang napakataas na kadakilaan ang ginawa sa amin. At kami po magpuri ng napakataas, Panginoon. Tulungan niyo rin po bawat sa Panginoon. Please, na sana po, Lord, aming gobyerno ay tulungan ang presidente, Lord. Yes. Bawat nangunguna ng presidente sa ito, Panginoon. Tunay, Lord, mga bagay na ito, maluwalhati pa rin ang dakilang Panginoon. Amen. Ligtas niyo po, Panginoon, ang tao nito.
hindi pa po nakakilala, hindi lang po sa sakit po, hindi Panginoon, ang tunay na sakit, sakit na kasalanan, ligtas po sila Panginoon. Yes. So din po Panginoon ako mga mahal sa buhay, Panginoon, hindi pa po nakakakilala sa inyo. Lord, tunay, dito mga Panginoon, galing niyo po Panginoon, ang anak, Panginoon. Buksan niyo Panginoon ang ilang pang makita nila ang katotohanan. At sila po ay walang pag-asa, Ama. Tunay, sa ilang po Panginoon ang katotohanan. Yes. Lord, tulungan niyo po Panginoon ang iglesia at gawin po. Ay, pasok ang brother po, tulungan niyo po siya. Puto ng wisdom, Lord, tulungan niyo po siya. Nangailangan po siya Panginoon araw-araw ng iyong kalina. Ang iyong pag-iingat Panginoon sa kanyang lusugan. Kanyang pagtuturo Panginoon, hindi kayo po siya ng wisdom, Lord. Kanya pong buhay, Lord, tulungan niyo po siya. Kunin po kanyang sambahan niyo po, ingatan niyo po. Kunin Panginoon, dalangin ko sa araw na ito, malwalhati yung dakilang pangalan, taring mga awitan, Lord, tanggapin niyo po, Ama. Ang aking pagkakaloob, Panginoon, po kayo po ang inyong sarili. Kasi pa nagpapasalamat po kami, Panginoon, muli. Ayun po, hihinga Panginoon mga kapatid, may mga Panginoon na isterate po, Panginoon, alam namin, Panginoon. Salamat po, muli, nagbigay po kayo ng kaligtasan, Panginoon, sa kanyang baby, Panginoon. Kayo po ng salamat po, ng pag-aalaga ng kanyang magulang. Tulungan niyo po sila. Tulungan niyo Panginoon ang mga kapatid na mga karamdaman, dalayan tulog. Unang-una ba, Panginoon, ang alaman ng palataya. Yes. Doon po ang pangangailangan sa ilang mga gamot, Panginoon. Kailangan Yes. nila. Kundi si Brother Dave Paul, Lord, at sana Panginoon, ay tulungan niyo ng Panginoon na yung gamot, Panginoon, na kanyang huluhin, Panginoon, ang payagan ng Panginoon, makarating po sa kanya. Yes. Doon po sa Jindy, Panginoon. Tulungan po siya, Ama. Hindi po ang kanyang sambahayan. Kasi po, Panginoon, kanyang sambahayan, Lord. Hindi po, Panginoon, ang pangailangan po ng kapatid namin sa Panginoon po masalod. Mga Lord, ang araw na ito ay mauwi lahat sa inyong kapulihan. Pasalamat, Lord. Yes. Kayo po, Panginoon, maluwalhati. Ano po ang may baba? Salamat po. Ito ang aming hiling. At aming pangalan po ng iyong anak, aming Panginoong Kristo. Amen. Ay, so tumawid, sabihin po natin, Jesus be. I hear a Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thy golden goal. Jesus made it all to him I owe. Sin and left a crimson stain, he washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and thy alone can change the leper's thoughts, can melt the heart of stone. Jesus, my own, sin and left a crimson stain, he washed it white as snow. Born out in good and right, thy grace to claim. I wash my garments white in the blood of Calvary's
ating pagkakaloob, mga kapatid, na sana ay makasama namin kayo, mga kapatid. Ang ating iglesia po ay may mga pangangailangan, mga kapatid. Tulungan tayo sa kabila ng pandemya pa. Ito ay makuha natin magkaloob ng Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Pagkakaloob natin ang mga Biblia sa pagkakaloob. 2 Corinthians chapter 6, ay chapter 9, verse 6 hanggang 8. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Kaya sabay natin basahin. Mga kapatid, ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen. Maraming Diyos na salangit, Lord, muli kami napupuri at napapasalamat, Panginoon. Yes. Ang pangalan, Lord, kami po itadako sa aming pagkakaloob. Panginoon, tunay, kami po, Panginoon, kita sa amin na hindi po kami napagbigay, Lord. Tulungan niyo po kami sa mga bagay na ito kayo lumulagay sa inyong puso. Gaya ng Panginoon ng mga unang mananampalataya na dumaan sa mga kahirapan, pero nagawa pa nila, Panginoon, na magkaloob mga bawat iglesia, Panginoon. At nakita, Panginoon, na tunay na pagkakaloob niya ito, Panginoon, gano'ng kasigsi, Panginoon, na pag-ibig nila ang silang gano'n. Salamat po muli, Ama, sa mga biyayang ito na aming natanggap. Mga pera na ito, Panginoon, mula rin po sa inyo, Ama. Ang aming kinikita sa araw-araw, ang aming malapakit, Panginoon. Malahin po, Panginoon, ang lagay mo, Panginoon, sa puso na ba mga mananampalataya. Yes. Na ang iglesia, Panginoon, yung pangangailangan. Ang aming pastor, Panginoon. Ang iglesia ito, Panginoon. Sana, Panginoon, tulungan niyo po kami sa mga bagay. Maluwalhati namin kayo, Panginoon, sa mga pinansyal na pangangailangan nito. Tulungan niyo po ang bawat sama. Kayo po ang maitaas. Maitaman niyo po ang aming puso. Tunay, kayo nagagalap. Nagbibigay ng mahalaman. Hindi pa kayo po mag-provide. Ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak, Panginoon, sa araw-araw. Tulungan niyo po sila. Bagang Panginoon, ang dumaan, Panginoon, ang itong pandemya sa mga buwan, Lord. May pakita namin, Panginoon, sa kabila ito, Panginoon. Patuloy kayo, Panginoon, na maglingkod. Partnership, Panginoon, sa inyong panginoon. Salamat po sa Ama, sa lahat ng ito. Sa pagpapatuloy namin gawain, kayo po may taas. Tulungan niyo po aming pastor, Brother Paul. I-deliver na po, Panginoon, ang pagkain ng bawat tupa. Nangangailangan, Panginoon. Matulay, ito po, Panginoon, yung napaka-importante. Lahat, Panginoon, pagkat ito, Panginoon, dahil Panginoon, Panginoon. Salamat po, Ama, muli kayo bumabay. At kayo po may taas. At gandaan niyo po aming mga puso. Salamat sa langit. Pangalan po na yung anak, aming Panginoon sa Kristo. Tayo ko rin tumawid. Ulitin po natin, I am blind. Amen. I
Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sputnik 5. Ang isa ho sa mga pinaka-pamilyar na salita ngayon na umaalingaw-ngaw sa balita. Ito ho ang vaccine na dinedevelop ng Russia na kung saan ang Pilipinas ang isa sa mga bansa na ilulunsad nila ang ikatatlong stage, third stage, ang kailangan ng 1,000 volunteer. Baka meron nung gustong mag-volunteer dito. 1,000 volunteer na ay ang antibodies na madedevelop ng vaccine na ito is durable. That is, sa matagal na panahon. At least for 1 year ay protektado ang babakunahan. Well, pagdating ho sa mga mananampalataya, we are not vaccinated, we are regenerated. Hindi tayo tinurukan ng vaccine, at hindi ho kagaya ng sinabi ng Pope ng Roman Catholic Church, we are vaccinated by the blood of Christ. No. We are washed by the blood of Christ. We are regenerated by the Father through the power of the Holy Spirit. At tayo ho bilang mga Kristiyano na namumuhay sa mundong ito, tayo ay minomonitor ng mga tao, tayong nagpapakilalang Kristiyano kung ito ba ay nagdudulot ng pagbabago ng buhay, oo, ito ba ay may epekto maging sa may hirap na sirkumstansya. And with that, nais ko ho kayong paanyayahan na buksan ng inyong mga Biblia sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa 1 Peter. At ito ho mismo ang binigyang pansin ni Apostol Pedro sa mga Kristiyanong kanyang tinawag na estranghero, strangers, manlalakbay, pilgrims in this world. At kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga mamamayan ng langit sa mundong ito. 1 Peter chapter 2, at babasahin ho natin mula verse 18 hanggang verse number 25. 1 Peter chapter 2, verses 18 to 25. Tayo po ay tumayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Verse 18. Servants, be subject to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the froward. For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully. For what glory is it, if, when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently? But if when ye do well and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps. Who did no sin, neither was guile found in his mouth. Who when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye are healed. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop or overseer of your souls. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami ay iyong mga tao. Ikaw ang aming Panginoon. Kami ay iyong alipin. Turuan mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos, na mapakinggan ang iyong salita.
ang iyong katotohanan. Hindi lamang ito, Panginoon, maging tinig ng tao, kung hindi marinig namin ito bilang otoridad sa aming mga buhay. Na ito ang iyong kalooban. Na ito ang iyong disenyo. At muli, O Diyos, Ikaw po ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. At Panginoon, kung meron man na nakikinig sa amin ngayon na hindi patunay na mananampalataya, Ama, magdalang habag ka po. Abutin mo po siya ng iyong mabiyayang kamay at buksan mo ang kanyang puso upang siya ay sumampalataya kay Kristo. At sa aming mga sumasampalataya na, O Diyos, patuloy ka pong kumilos at baguhin kami sa wangis ng aming Panginoong Jesus. Tulungan mo kami, O Diyos, sa pag-aaral na ito. Mangusap ka po, pagbago ka po. At kung kinakailangan, O Diyos, sawayin mo po ang mga nalilihis. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari na po magsiupo ang bawat isa. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. Christ, our shepherd, in His life and suffering, is our pattern on how we ought to live as strangers in this world. Si Kristo na ating pastol, sa kanyang buhay at pagdurusa ay ang huwaran na dapat nating sundan kung paano mabuhay bilang mga estranghero sa mundong ito. Muli, mapaalalahanan ho tayo na sinulatan ni Apostol Pedro ang maraming mga mananampalataya na nagsikalat sa iba't ibang mga lugar. At ang isa sa mga pangunahing dahilan kaya sila nagsikalat ay ang pag-uusig sa pananampalatayang Kristiyano. Pinaalalahanan ni Apostol Pedro ang mga mananampalatayang ito na sila man ay nire-reject ng sanlibutan, sila namang mga Kristiyano ay pinili ng Diyos para sa kanyang sarili. Maaaring nawala ang kanilang mga ari-arian sa mundong ito, maaaring nawala ang kanilang mga mana sa lupang ito, pero pinapaalala ni Apostol Pablo na dahil sa gawa ng Ama na tayo'y pinanganak na muli sa isang buhay na pag-asa, ay may naghihintay sa ating mana sa kalangitan na hindi mawawala at hindi mapaparam. Pinaalala ni Apostol Pedro ang katotohanan na tayo bilang mga anak ng Diyos o mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga pinili ng Diyos para sa kanyang sarili. At kagaya ng sinabi ni Kristo, tayo ay hindi na sa sanlibutang ito sapagkat pinili niya tayo para sa Kanya. Tayo ay mga manlalakbay na lamang. Kagaya nga ho ng isang awitin na ating Pedro, and for us also to be reminded, let us just go back to some verses na ating napag-aralan na. Ang sabi ni Pedro sa chapter 2 verse 12, ang kanyang paalala sa mga mananampalataya at sa atin din ay ito, having your conversations what? Honest among the Gentiles. Kayo bilang mga Kristiyano na nasa iba't ibang mga lugar, dapat ay mamuhay kayo sa paraan na honest. And that word honest means good, acceptable, katanggap-tanggap, maganda. Mamuhay kayo sa isang paraan na maganda, naging sa gitna ng mga taong hindi mananampalataya. And what is the wisdom? O what is the good thing na idudulot nito? Ang sabi ho ni Pedro, that whereas they speak evil against you, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Itong mga taong ito na nakamasid sa mga mananampalataya, maaaring kung ano-ano ang sinasabi nila. Yung mga Kristiyanong yan nababaliw na, yung mga Kristiyanong yan nasosobrahan na, yung mga mananampalataya yan ay talagang iba na ang takbo ng kanilang kaisipan. At oo, maaaring maging nung time na yon ang mga Kristiyano ay kung ano-anong paratang binibigay. They speak against you as evildoers. Pero ang magpapatahimik sa kanila ay yung mabuting paraan ng pamumuhay.
At isa sa mga binigyang pansin ni Apostol Pedro na dapat tiyakin ng mga Kristiyano ay ang pamumuhay ng may pagpapasakop sa otoridad. Yes, ang katotohanan, tayo'y hindi taga rito. Yes, ang katotohanan ay meron tayong hari na mga hari. Meron nangunguna sa atin na mas mataas sa sino pa mang otoridad sa mundong ito. Pero ito pa rin ang katotohanan. Nabubuhay tayo sa mundong ito. At bilang mga namumuhay sa mundong ito, tayo ay inuutusan to live, to have our conversation honest among the Gentiles, and one of that area is submitting to authorities, submitting to worldly ordinances. Kaya ang sabi ni Pedro sa verse 13, chapter 2, submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to king or to king as supreme. So it is wise for believers to do so. It is good for believers to do so. Na tayo ay mamumuhay hindi sa pagsuway sa otoridad, kundi mamumuhay na nahandoon ang pagpapailalim. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang maganda sa harapan ng Panginoon para ating mapatahimik ang mga ignoranting pagsalansang ng mga hindi mananampalataya sa mga Kristiyano. At binuod ni Pedro ang obligasyon natin sa verse 17. Anong buod nito? Honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Now, this is not an ascending order. Hindi ito all men, and then brotherhood, and then God, and then pinakamataas ang king. No, that is not an ascending order. Nevertheless, it gives us how we should relate. We must, in our relation to other men, anuman ang kanilang lahi, isang lahi, we are all human beings, anuman ang kulay ng balat, anuman ang lengguwahe, saan man nanggaling, anuman naabot ng kanyang pag-aaral, gano'n man karami ang kanyang pera o estado sa lipunan, honor all men. Maaaring siya'y nagbabakal bote, but we must still honor that man. Not just that, love the brotherhood. Yung ating relasyon sa mga kapatiran ay huwag nating pababayaan. Fear God. As we live in this world, na handang dapat namumuhay tayo ng may takot sa Diyos, yung ating relasyon sa Diyos, and then honor the King. Yung mga nasa pamunuan at maging yung mga nasa ilalim ng hari o ng presidente sa ating kalagayan. So this is the scope of our relationship. This is how we should live, to have our conversation honest among the Gentiles. Now, let us be reminded, mga kapatid. Siguro iniisip ng iba sa atin, Brother Paul, kung ang gobyerno sana ay kagaya ng gobyerno ng Amerika o gobyerno ng Canada o ng Australia, ay magiging madali yan. But let me remind you, mga kapatid, ang gobyerno, anong gobyerno ang umiiral nung panahon ni Pedro? The Roman Empire. It is the very empire na nagpe-persecute sa mga Kristiyano. Sikalat, it is a pagan, corrupt, immoral, persecuting Roman Empire. Nevertheless, ang utos pa rin ay magpailalim. Sumunod. Yes, alam ho natin, kung ang inuutos ay contrary sa maliwanag na kalooban ng Diyos, we ought to obey God and rather than man and prepare to suffer the consequences. Nevertheless, sa mga kautusan na kung saan ito'y may kinalaman sa kaayusan ng kapaligiran, tayo bilang mga piniling tao ng Diyos, actually ay may mas mataas na responsibilidad. Being God's chosen people does not negate our responsibility to submit to human authority, but rather heightens it. Tayo bilang mga hindi na taga rito sa lupang ito, ngunit nakatira pa rin ho dito, ay hindi nagbabaliwala ng ating responsibilidad sa human authority. Hindi ito nagbabaliwala, hindi ito nagpapababa, actually nagpapataas
Because now, our submission to human government or human authority is a reflection of our submission to God. We do it for the Lord's sake. We do it as servants of God. We do it as heavenly citizens. At ngayon ho, binigyang pansin ni Apostol Pedro ang isang grupo ng mga tao na maaaring magkakaroon tayo ng mahirap na paraan na maki-identify sa kanila. Apostle Peter addressed a large group in the church, and that is the servants. Sa panahon ho na ito, karamihan ng mga mananampalataya, kung di ako nagkakamali ng tanda, kung di ako nagkakamali ng 70% ng population ng Roman Empire are servants. Mas marami ang mga alipin sa panahon na yon. At kagaya ng sinabi ng salita ng Diyos, pinili ng Diyos ang mabababa kaysa sa matataas. So you can just imagine the population of the church is predominantly servants. Mga alipin mga paganong alipin na nakumberte sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. It is evident sapagkat maraming sulat sa Bagong Tipan na address to servants. Sulat ni Pedro sa Colossians, sulat sa 1 Timothy chapter 6, sa Ephesians chapter 6, andun yung madalas, at dito sa 1 Peter chapter 2, andun yung pagsasabi nila sa mga alipin. Why? Because maraming mga Kristiyano nung panahon na yon ang nasa ganong kalagayan. At meron ho tayong dalawang punto, dalawa lamang ho ang ating titignan sa mga talata ho na ating binasa. Una, the duty of the servant to submit. The duty of the servants to submit. And then pangalawa, the example of Christ to follow. The example of Christ to follow. So tingnan ho natin, the duty of servants to submit. Verse 18, dito ho nagsimula. Ang sabi ho at binigyang tukoy ni Apostol Pedro ang grupo ng mga tao na Kristiyano sa loob ng iglesia, servants, be subject to your masters with all fear. Kagaya na sinabi ho natin, malaking porsyento ng bumubuo sa iglesia ng ating Panginoong Kristo noong first century ay mga alipin. These are pagan Christians generally na nanampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Pero kakaiba ho ang kalagayan ng mga taong ito. Hindi natin masyadong maaaring maabot ng ating kaisipan. Ngunit iba ito sa mga present-day domestic helpers. Ang mga present-day domestic helpers, kapag minaltrato ng kanilang amo, ay maaaring magpunta sa POEA o kaya sa DOLE. Pwede silang magsampa ng demanda, pwede silang magreklamo. Not so with the servants during the first century. At yung kalagayan ng mga kapatid nating Kristiyanong nauna sa atin. Kung pag nagbasa ho tayo ng mga literatura ng mga unang panahon, ang isa sa mababasa natin ay servants are viewed as living tools. Para bang kutsilyo, yan ay tool, gamit yan. Ang pagkakaiba lang daw ng alipin, ito ay gamit na may buhay. Pero gamit pa rin. Hindi siya tinitignan bilang tao, hindi siya tinitignan bilang isang person, kung hindi titignan siya bilang kagamitan lamang. At gagamitin kita sa paraan na gusto ko. Kakakainin kita kung gusto ko, kung hindi man, hindi kita pakakainin. Gagamitin kita kung paano ako makikinabang sa iyo. Servants are viewed as properties. Wala silang karapatan, wala silang karapatang magmay-ari. Liban na lang sa mga madalang na pagkakataon na sila ay mapunta sa isang master na may mabuting kalooban. So again, kagaya sinabi ho natin, we can assume na karamihan ng mga mananampalataya sa Bagong Tipan, sa church history, ay marami sa kanila ang mga nasa ganitong
kalagayan. At bilang mga mananampalataya, nahandoon ang duty to submit to authority. Bilang mga Kristiyanong alipin, nahandun din ang duty nila to obey their masters in the flesh. At paano ito describe ni Apostol Pedro? Obey your masters in the flesh with all fear. With all fear. At yung fear dyan ay hindi takot na ikaw ay nanginginig, which is dread, but fear, which is reverence. Handun yung paggalang. Handun yung mataas na pagtingin sa kanila. At muli, kagaya nga sinabi ho natin, hindi lamang si Pedro, kundi maging si Apostol Pablo ay sumulat ng mga bagay-bagay patungkol sa mga Kristiyanong alipin. Ang sabi niya sa Ephesians, buksan lang ho natin. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6, ang sabi ho ni Apostol Pablo ay ito, verse 5. Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh. How? With fear and trembling. Nandun yung takot, nandun yung panginginig, in singleness of your heart, and as unto Christ. Itong mga mananampalataya na alipin ay kailangang ganapin ang kanilang paglilingkod sa kanilang masters in the flesh as they are serving Christ. Hindi nila sasambahin na parang anak ng Diyos o katumbas ni Kristo ang kanilang mga master, pero tatratuhin nila sa mataas na kalagayan. At ang sabi, not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. So, they will act not as servants of men, they will act as servants of Christ, which they are. Which we are. Na ang mga alipin na ito ay alipin ni Kristo at kailangan nilang maglingkod sa kanilang mga masters in the flesh in a way that they are serving Christ. At ang sabi sa verse 7, with good will, may mabuting kalooban, doing service. Hindi lamang inuutusan dito yung action. Hindi lamang gawin mo lang basta yung trabaho mo, pero yung puso mo kahit mo. No. With good will, doing service. Inuutusan at nahandoon, hindi lamang yung paggawa, kundi nahandoon yung mabuting kalooban towards their master. At ang sabi, as unto the Lord and not to men. Why? Christian slaves should look to their service to their earthly master as service to their true heavenly master. Ang mga aliping Kristiyano nung panahon na yon ay inuutusan ng Panginoon na maglingkod sa kanilang mga earthly masters as if they are serving the Lord. You know why? Because they are. Because they are. Again, let me help you mga kapatid. Meron hong maling kaisipan na nakulong ang maraming mga tao na sinasabi nila kung gusto mong maglingkod sa Diyos, pumasok ka sa simbahan. Na as if ang paglilingkod sa Diyos ay sa apat na sulok lang ng bahay-sambahan. Sa konteksto ng lokal na iglesia, no. Anong sabi ng salita? Whether therefore you eat or drink, whatsoever you do, do it for the glory of God. We can be and we should be serving God. So how can a Christian slave, he may not be called as a pastor, pero siya isang alipin, isang Kristiyano, how will he serve God? Through serving faithfully, with fear and trembling, his master in the flesh. And in doing this, doing it unto the Lord, for the glory of God. So, paano ito gagawin ng mga Kristiyanong alipin? With fear, with singleness of heart, with goodwill, doing service as unto the Lord. Naalala ko ho ang patotoo ni Brother Kevin Bowder, if I remember correctly. Sabi niya, kinailangan niyang magtrabaho sa isang gawaan ng resibo. Kung hindi nagkakamaling tanda, ito yung isang kumpanya nag-iimprenta ng mga resibo. At nagtataka yung boss niya.
Pinatawag siya sa opisina, nagtataka yung boss niya, sabi niya, Kevin Bowder, everyday, nasa oras kang dumating. Yung mga kasama mo, late. Everyday, nasa oras kang umuwi. Yung mga kasama mo, under time. Everyday, Bowder, yung quota mo na may meet mo, nahihigitan mo pa. Yung mga kasama mo, laging bitin. Bakit ka ganyan? Ang sabi ni Kevin Bowder, simple lang ho, hindi ako nagtatrabaho para sa inyo. Anong ibig sabihin mong hindi ka nagtatrabaho para sa amin? Nagtatrabaho ko sa kumpanya ko, ako nagpapasweldo sa iyo. Well, hindi niyo ho kasi alam, ako'y alipin ng Diyos. Hindi lang ako nagtatrabaho para swelduhan, para sa inyo. Ako'y nagtatrabaho para maluwalhati ko ang Panginoon ko. At yun ang kalagayan ng bawat isang Kristiyano. Saan ka man tinawag? Sa panahon natin ngayon, wala nang slaves. You may be an employee. Maaaring ikaw ay may sariling negosyo, o maaaring ikaw ay namamasukan, maaaring ikaw ay kasambahay, maaaring ikaw ay labandera, maaaring ikaw ay driver, o anuman ang iyong kalagayan, saan ka man tinawag ng Panginoon sa panahon na ito, we can and we must do it for the glory of God. Now, kung ang boss ay mabait, madali ito. Kung ang boss ay mahusay, napakaganda. Pero tuloy natin ang basa sa sinabi ho ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 18. Servants, be subject to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the froward. Anong sabi? Not only to the good and gentle. There are good and gentle masters. There are even believing masters. Merong mga mananampalataya na nagmamay-ari sila ng alipin. So can you just imagine na dumating ang ebanghelyo na nampalataya, yung master, pati yung mga alipin niya na nampalataya din. Anong ibig sabihin? Magkapatid sila sa Panginoon. At meron niya ang maaaring magkaroon ng problema. Kaya inaddress ito ni Apostol Pablo. Buksan lang natin sandali sa 1 Timothy. 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6 and verse number 1. Anong paalala ni Pablo sa mga Kristiyanong alipin na yung master nila ay naging Kristiyano rin? Nakuha niyo ho ba? Ako'y alipin. As yung master ko, naging Kristiyano rin. May magkapatid tayo, di pantay lang. Magkapatid lang tayo. Si Jesus ang hari natin, di pantay lang tayo. Anong sabi ho ni Apostol Pablo? Chapter 6, 1 Timothy chapter 6, verse 1. Let as many servants as under the yoke count their own master worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. Be not blasphemed. Ano daw? Ituring mo pa rin. Itingnan mo pa rin sa mataas na kalagayan. Ituring mo pa rin ang iyong master na kay dapat paglingkuran. Verse 2, and they that have what? Believing masters. Let them not despise them. Ano yung despise? Tignang mababa? Pareho naman tayong magkapatid di pantay lang. Hindi ka mataas. Anong sabi ni Apostol Pablo? And they that have believing master, let them not despise them because they are brethren, but rather do them service because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort. Again, ang pagiging Kristiyano ay hindi nagbabawas ng ating obligasyon. Kagaya sa gobyerno, kung hindi naghihigit pa, nagpapatindi pa. Hindi dahil kapatid sa Panginoon ang boss ay pwede mo nang maliitin o mababa ang iyong paglilingkod sa Kanya. Actually, mas kailangang mas maganda pa at mas mainam pa at mas tapat pa na paglilingkod. Now, that is to the good and to the gentle. But meron hong mga boss, meron mga nagmamay-ari ng Kristiyanong alipin na dinescribe as froward. Hindi forward, hindi to typo. Froward. That word froward is from the Greek word skolios. Doon galing yung salitang scoliosis.
Anong problema ng scoliosis sa buto? Liko-liko. At merong mga master that they are scolios. Liko. Pilipit sa pakikipag-deal sa kanilang mga alipin. At as opposed to straight or just, they are unjust. They are crooked. Ito ay higit sa malamang mga master na nagtitreat sa kanilang mga slave with harshness. Gumagamit ng mga salita na masakit or maaaring hindi lang salita, nag-i-inflict ng physical pain, ng paghahagupit, at maaaring pinagkakaitan ng pagkain o pinagkakaitan ng chance man lang magkapagpahinga ang alipin. Meron bang mga ganon? Yes. Paano kung ikaw ay Kristiyano na alipin? At sa providensya ng Panginoon, ganito ang master na kinilalagyan mo. Ang natural sa tao ay maghimagsik. Ang natural sa tao ay demand, ayoko nito, ayoko niyan, hindi ko susundin yan, maghihimagsik ako. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, anong sabi? Verse 18, be subject with all fear. Magpailalim. Yes, kung mag-uutos ng hiwalay sa utos ni Kristo, hindi dapat sundin. Pero dapat nandun pa rin ang pagpapailalim ng isang aliping Kristiyano. Why? Bakit, Brother Paul? Kahit abuso na, kahit masama na, kahit mahirap na, bakit kailangan pa rin magpailalim ng Kristiyano? Ano ang dahilan? Ang sabi ho ni Apostol Pedro ito, for this is literally thankworthy or gracious. This is a gracious thing. This is a display of the grace of God at work in the life of the believer. Naalala niyo ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5, verse 43 at sumusunod, verse 42 at sumusunod. Ang sabi ng mga tao, love your neighbor, hate your enemies. Ang sabi ni Jesus, that this I say unto you, love your enemies. Bakit daw? Ang sabi ni Jesus sa verse 46, for if you love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans the same? Nakuha niyo? Kung minamahal mo yung nagmamahal sa'yo, anong pakinabang? Kahit yung hindi ligtas, minamahal yung nagmamahal sa kanila. Pero kung mamahalin mo yung kaaway, ito ay kakaiba. Actually, nire-reflect nito ang Diyos na nagpapasikat ng araw sa mabuti at maging sa masama. And I'm taking that principle at gusto kong makita ho natin dito sa sinasabi ni Pedro, this is thankworthy. This is gracious. This is a reflection of the work of ano ang natural sa isang alipin kapag harsh yung kanyang master? Magre-rebelde. Yun ang natural. Kahit unsaved na alipin, kahit paganong alipin, sumasamba sa 1,000 Diyos-Diyosan, kung harsh yung master, magre-rebelde. Paano makikita ang kilos ng biyaya ng Diyos? So narito ang hamon sa isang aliping Kristiyano. Ako sa providensya ng Panginoon, siya inalagay sa isang forward master. Submit with all fear. At ang sabi niya, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully. This is thankworthy. This is God-pleasing. This is a manifestation of the working of the grace of God. Alin daw ho ito? If a Christian slave for conscience toward God. Again, yung conscience dito, hindi yung konsensya. Kagaya sa Romans chapter 2.
kung hindi yung mind niya, yung kaisipan niya, for his consciousness is towards God. His thinking is towards God. Dahil ang isip niya ay nakatuon sa Panginoon, dahil siya ay nakatingin kay Kristo, he endures grief, suffering wrongfully. Nagtitiis siya ng masakit. Nagtitiis siya ng mahirap. Nagtitiis siya. Bakit? Dahil nakatingin siya at nagagawa niya magtiis dahil nakatingin siya sa Panginoon. Iniisip niya ang Diyos. May patanong o may rhetorical question si Pedro. Ang sabi niya sa verse 20, "For what glory is it if when ye be buffeted for your faults, it shall take it patiently?" Ano daw ang pakinabang? Anong magiging maganda? Anong mabuting idudulot kung ikaw ay pinarusahan dahil may ginawa kang mali? O ikaw ay alipin na Kristiyano, inutusan kang magbuhat, hindi ka nagbuhat. Pinatawan ka ngayon ng 10 latay. Nagtitiis ka ng 10 latay. Anong pakinabang nun? Ikaw ang may sala. Hindi mo sinunod, hindi mo ginawa. Pero ang sabi ho ni Apostol Pedro ito, but if when ye do well, you are obeying, you are doing your job, ginagawa mo ang iyong trabaho, sinusunod mo ang iyong master, nahandoon ang iyong pagtatapat, pero nandun pa rin, ginagawa pa rin ang pang-aabuso, ye take it patiently. Ang sabi ni Pedro, this is acceptable with God. This is pleasing to God. This is gracious thing before God. This brings Him glory. It brings Him honor. Let me point out a truth, mga kapatid. Means nakikita ng Diyos ang pang-aabuso na ginagawa ng forward master. At hindi ito baliwala sa Panginoon. Hindi ito baliwala sa Diyos. Pero paano makikita ng master na forward ang pagkakaiba ng isang taong nagpapakilalang Kristiyano kung siya'y magre-rebelde kagaya ng mga hindi mananampalatayang alipin? Anong punto? Believers can graciously endure the pain and unfairness that this world gives through focusing our thoughts on God. Ang mga mananampalataya ay maaaring mag-endure, magtiis ng sakit at pang-aabuso ng mundong ito na again, namumuhi sa atin. Ang mundong ito again, na hindi natin tahanan. Pero magagawang magtiis kung ang ating isip ay nakatingin sa Panginoon. Kung nakatingin lang tayo sa ating sarili, bakit mo ako ginaganyan? Kung nakatingin lang tayo sa ating sarili, hindi ako papayag. Gera na to, laban na ito. Inapakan mo ko, puputulin ko paa mo. We must behave, or we must have our conversation honest before the Gentiles. Ang mga manggagawa sa panahon, hindi ho ba natin naaalala ang sabi ng Panginoon, ako ang gaganti? Mga kapatid, pwede nating i-demand ang ating rights. Pero tingin ko maraming mga Kristiyano, sa paghahabol sa kanilang karapatan, hindi na isasalamin ang biyaya ng Ebanghelyo. Again, hindi ko sinasabi na hindi ipaglaban ang karapatan. Hindi ko sinasabi na lalo na kung may kinalaman na sa batas na baliwalain. Pero merong mga pagkakataon ng Kristiyano alang-alang sa patotoo ng Ebanghelyo. And listen again, it is acceptable to God. God sees it. It is pleasing to Him. It is pleasing to Him. And lastly, dito tayo matatapos, the example of Christ to follow.
the example of Christ to follow. Verse 21, for even hereunto were ye called. Wow. Tinawag daw tayo. Kausap ni Pedro ang mga Kristiyanong alipin at sinasabihan niya na kayo ay magpailalim hindi lang sa mababait kundi maging sa mga likong masters in the flesh sapagkat tinawag kayo sa bagay na ito. Dito kayo inilagay ng Panginoon sa providensya ng Diyos. Dito kayo nasumpungan ng Ebanghelyo ni kayo naroroon, anuman ang inyong kalagayan, we should live out our Christian lives. Pero ito ang napakaganda. Meron tayong dakilang halimbawa na maaari at dapat sundan. Anong sabi? Because Christ also suffered for us. Saan tayo tinawag? Tinawag tayo sa pagdurusa. Anong sabi ho ni Pablo sa Philippians 1:29? Given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Hindi lamang tayo tinawag para sumampalataya sa Kanya, tinawag din tayo para magdusa para sa Kanya. At bakit? Sapagkat siya rin ay nagdusa para sa atin. Again, the servant cannot be greater than his Lord. Kung siya ay nagdusa para sa atin, hindi ba marapat na magtiis din tayo ng pagdurusa alang-alang sa kanyang pangalan? O minsan, mas mataas lang ang tingin natin sa ating sariling pangalan. Kaya hindi natin magawang magdusa para sa pangalan ni Kristo. Alalahanin ho natin ang mundong ito ay unang tinanggihan si Kristo. Alalahanin natin ang mundong ito ay ayaw sa Diyos, mahal ang kasalanan at tinatanggihan si Jesus at ano ang gagawin nila sa mga tagasunod ni Kristo. Natural lang na ayaw nila, natural lang na kamumuhian nila ang mga Kristiyano. Pero ang sabi ho ni Apostol Pedro, tayo ay tinawag dito. Why? Because Christ also suffered for us. Itong mga maltreated na mga Kristiyano, itong mga nagdurusa ng mga Kristiyano ay kailangang tumingin at alalahanin ang naranasang pagdurusa din naman ni Jesus alang-alang sa atin. At ito ang panggagalingan ng kanilang lakas upang makapagtiis sa gitna ng pagdurusa na maaaring dinadanas nila. Si Jesus na nagdusa para sa atin. Tayo rin naman, kung kinakailangan at sa providensya ng Panginoon, ay magtiis ng pagdurusa alang-alang sa Kanya. Anong sabi ni Apostol Pedro? Leaving us an example. Nag-iwan sa atin ng halimbawa. Nag-iwan si Jesus sa atin ng huwaran that ye should follow His steps. Kailangan nating sundan ang Kanyang mga hakbang, ang Kanyang ginawa. Ano ba ang ginawa ni Jesus? Who did, verse 22, who did no sin, neither was guile found in His mouth. Again, ito yung madalas nating sinasabi, ang mali ng iba ay hindi lisensya para gumawa tayo ng mali. Ang ating Panginoong Hesus ay inalimura. Ang ating Panginoong Hesus ay pinagbantangan. Ang ating Panginoong Hesus ay pinako ng walang marapat na dahilan. Ngunit wala man lang lumabas na masama sa kanyang bibig. Wala man lang siyang ginawa na anumang masama. Kung merong tunay na nagdanas ng sobrang injustice, anong iba kung hindi si Jesus? Kung merong may pinakamataas na kapangyarihan o karapatan upang hindi magdusa, yun ay si Jesus. Pero siya'y nagdusa pa rin. Why? For us. For us. Pati hindi tayo marapat magtiis ng pagdurusa para sa Kanya. Anong sabi ho ni Pedro? Who, when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously. When he was reviled, kung ano-anong masama ang sinabi sa kanya, kung ano-anong paratang ang ibinuho sa kanya, kung ano-anong mga masasama at mga hindi totoong bagay ang ipinaratang sa kanya, he reviled not again.
Nagdusa siya pero hindi siya nagbanta. Anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? And sad to say, mga kapatid, hindi ganyan ang maraming Kristiyano. At kailangan kong aminin, isa to sa mga bagay na kailangan ho nating paglabanan. Bakit ho? Natural sa atin, sa mundong ito, pag nakaranas tayo ng pananakit, pag nakaranas tayo ng unfairness, kung hindi man pinakaunang reaksyon natin, ang iniisip natin, paano gaganti? You revile me, I will revile you. You cause me pain, I will cause you more pain. Yun ang natural. Yun ang inaasahan ng sanlibutan. Ganon ang gawi ng sanlibutan. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, hindi yun ang ginawa. At ito ang dapat nating sunding halimbawa. Anong ginawa ni Jesus? Committed Himself to Him that judgeth righteously. Ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa kanya na humahatol ng matuwid. And there will be times, alang-alang sa patotoo ng Ebanghelyo, alang-alang sa kapangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang mananampalataya ay magtitiis ng unfairness, magtitiis ng pananakit, magtitiis ng pag-aalimura, hindi gaganti, pero magtitiwala sa Kanya na matuwid na hukom. At nagsabi, mga minamahal ko, huwag nating ipaghiganti ang ating mga sarili, kundi magbigay tayo ng puwang sa puot, sapagkat nasusulat, akin ang pagganti, ako ang magsasauli, ang sabi ng Diyos. Amen. Anong trabaho ng Kristiyano? I-reflect ang biyaya ng Panginoon. Sa 1 Peter chapter 4, puntahan lang po natin. 1 Peter chapter 4, verse 19. Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing, as unto a faithful Creator. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating mga sarili. Tumingin tayo sa Kanya. Rather than taking things in our own hands, gamitin natin yung ating mga sariling mga kamay para gumanti at gawin ang nakikita natin at kunin ang nakikita natin karapatan natin. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Alalahanin natin siya. Tumingin tayo sa Kanya na nabayubay sa krus para sa atin, na nagdusa para sa atin. At dito manggagaling ang lakas para tumtiis ng pagdurusa alang-alang sa Kanya. Verse 24, tapusin po natin. Who His own self bare sins in His own body on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness, but by whose stripes ye were healed. If there's ever an unjust treatment to the highest degree ever, it is Christ. Kung merong trinato ng pinaka-pangit na paraan, kung merong nakaranas ng pagmamaltrato ng pinakamatinding degree, walang iba kung hindi si Kristo. Pero tinignan niya ang kanyang misyon ay hindi ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang kanyang misyon ay magligtas. Siya ang nagbata, siya ang nagpasan ng ating mga kasalanan sa kanyang sariling katawan at pinagbayaran niya ito upang tayo na mga patay sa kasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at mamuhay sa katwiran. O isang tanong muli sa ating mga nakikinig, maging sa mga bahay-bahay. Isang tanong maging sa mga kabataan. Oo, isang tanong maging sa mga bata. Sinampalatayanan mo na ba ang ginawa ni Jesus na ito, na binayaran niya ang iyong mga kasalanan?
Ang sabi ng salita ng Panginoon, ito lang ang kaparaanan upang magtamo ng kaligtasan. Ito lang ang kaparaanan by whose stripes ye were healed. Ito lang ang paraan para tunay na magkaroon ng kagalingan na mula sa tunay na karamdaman walang iba kung hindi ang kasalanan. Mga kapatid, halimbawa na lang ho, ay merong isang alipin, isang Kristiyanong alipin, minaltrato ng kanyang master. At for so long a time, ang master na ito tuwing nagmamaltrato ng alipin, ang nakikita niya ay ang pagre-retaliate ng mga alipin. Pero narito ang isang Kristiyanong alipin, nakaranas ng mga pang-aalipusta at masakit na bagay. Pero may kakaibang nakita yung master niya. Kinabukasan, trabaho ulit. Kinabukasan, isang utos lang, sunod agad. Hindi lang basta sunod, pinagbubuti pa. At habang pinagmamasdan ito ng kanyang master, nakikita niya may kakaiba. May kakaiba sa alipin ito. Mula sa ibang mga alipin, may kakaiba dito. Anong meron dito? At maaaring gamitin ito ng Diyos upang kanyang hindi mananampalatayang master ay abutin ang ebanghelyo. Sa verse 25, ang sabi, "For ye were a sheep going astray." Yun ang kalagayan natin dati. Mga tupang lihis ng daan patungo sa kapahamakan, but are now returned unto the shepherd, the overseer, bishop, ang pinakatamang salita sa English is overseer of your souls. Dalawang bagay yung binigyan din dito. Shepherd. Anong ginagawa ng tupa sa shepherd? Sinusundan. Narito ang halimbawa ng ating Panginoong Kristo at kailangang sundan ng bawat tupa niya. At hindi lamang siya isang pastol na kailangang sundan, he is also the overseer. Siya ang nangangasiwa. Ultimately, ang may control sa kanyang mga tupa ay hindi yung earthly master. Ultimately, ang may hawak sa kaluluwa ng kanyang mga mananampalataya ay walang iba kung hindi si Kristo. Magtiis man o magbata man ang mga mananampalataya, siya pa rin ang master, totoong master na may hawak sa kanyang mga Kristiyano o sa mga mananampalataya. So we must follow His example and we must trust His overseeing. As we live in this world, tayo namumuhay sa libutang ito bilang mga estranghero. Isa sa mga paraan kung paano tayo ay magbibigay ng mabuting halimbawa at magiging maalat na asin at maliwanag na ilaw sa libutang ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa halimbawa ng ating Panginoong Kristo. Hindi lang pag maganda ang kalagayan, oo, maging sa mga sirkumstansya na pangit, mahirap, mabigat, masakit. Actually, doon mas kikinang, doon mas makikita ang pagkakaiba ng isang tunay na Kristiyano sa isang hindi mananampalataya ni Kristo. We are called to endure for Christ's name, following Christ's example. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa paalala ng iyong salita. Panginoon, ang sanlibutang ito ay tinuturuan kami araw-araw. Karapatan ko, karapatan ko, karapatan ko. Pero Panginoon, ang iyong salita ay tinuturuan kami tumingin kay Kristo, kay Kristo, kay Kristo. Na hindi niya inaring isang bagay na karapat-dapat panangnan ng kanyang pagkapantay sa Ama, ngunit nagpakumbaba at nag-anyong alipin at sumunod, hanggang sa kamatayan sa krus para kami ay magkaroon ng kaligtasan.
O Panginoon, kung ang aming tagapagligtas ay nagtiis, kung ang aming tagapagligtas ay nagdusa para sa amin, Panginoon, nilagay mo nawa rin sa aming kaisipan at puso na kung kinakailangan, kung sa providensya mo ay malagay kami sa sitwasyon na kailangan namin magtiis ng pagdurusa, even unfairness, yes, even injustice, tulungan mo kami na gawin ito alang-alang sa iyong pangalan. O Panginoon, tulungan mo kami. Ang natural sa amin ay gumanti. Ang natural sa amin ay hingin ang aming karapatan. Paalala mo sa amin, O Diyos, na kami ay alipin ni Kristo. Nawa, O Diyos, sa paraan ng aming pamumuhay, oo, maging sa paraan ng aming pagtugon sa masamang ginagawa ng ibang tao sa amin, ay maipakita namin ang pagkakaiba ng isang tunay na Kristiyano. Salamat po sa paalala ng iyong salita. Salamat po na ikaw ang Diyos na may hawak sa amin, na ikaw ang aming pastol, at malinaw sa iyong salita, O Diyos, na hindi mo pababayaan ang iyong mga tupa. Purihin ka. Ingatan mo kami, O Diyos, maging sa gitna ng pandemyang ito. Tulungan mo kaming mamuhay na isang buhay na maliwanag, hindi para palakpakan ng tao, kundi para maging instrumento mo para sa Ebanghelyo. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Umawit po tayo, mga kapatid. Tikta. Glory to His personal stanza. Down at the cross where my Savior thou wert for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet, as the soul of the Savior's feet, flashing today and be made complete. Glory to His name, glory to His name. Ayan, pasensya na mga kapatid, sakto. Nawala yung ating internet kanina, wala rin. Meron, ayan. So, salamat po at tayo nagkasama-sama ngayon. Muli ho, mamayang gabi, paalala, hindi ho ito dahil nanood kayo ngayong umaga, ay may lisensya na kayo para hindi sumama sa pagsamba mamayang gabi. No, tayo pa rin po ay sama-sama mamaya alas 6 po yan. Magkaroon po tayo ng gawain. Ingat po tayong lahat, patuloy tayong sa biyaya ng Panginoon magpasakop sa ating mga namumuno sa atin, kagaya ng ating mga napaparalan, at maging ilaw at asin ng sanlibutan sa naman tayo tinawag ng Panginoon. So, pray natin ang ating church, maging ang mga patuloy na ginagawa ko dito sa ikaiinang po ng ating bahay-sambahan. At nawa patuloy po tayo maging instrumento na maging magpalakas sa isa't isa sa ating mga kapatid. I love you all, I miss you all, and may God use us all for His glory. God bless you. Amen.